Tang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radyo. DYSP Super Radyo. Saksi sa DYSP Saturday Edition. Hatid sa inyo tuwing araw ng Sabado. Samahan si June Visor Bantaculo, ang inyong saksi sa mga bagong-bago, gising na buhay na mga balita. Dapat totoo. Sabayang mapapakinggan sa DYSP Super Radio at via Facebook Live sa Super Radio Palawan FB page. Saksi sa DYSP Saturday Edition. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Magandang umaga, Puerto Princesa. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Ika-24 sa buwan ng Enero 2026. Samahan po ninyo kami mga kapuso sa 1.5 oras na balitaan at talakayan ng mahalagang kaganapan at isyu dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Magandang umaga sa mga kapuso natin sa iba't ibang panig ng lalawigan, sa mga malalayo at mga liblib na mga lugar natin mga kapuso. Naabot po ng signal ng number 1 AM station sa Mega Palawan ng DYSP Super Radio. Makakaagapay natin ang ating pong production assistant Super Lealyn Haranilla. At sa bahaging teknika, la Super Rene Ulape. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapuso, Saksi Saturday Edition na. Ako ang inyong kapuso, Super June Visor Bantaculo, para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Narito ang mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Saksi sa DYSP Saturday Edition. Super June Visor Bantaculo, ang inyong saksi. Ayon sa Pag-asa, kaninang alas 5 ng madaling araw, ang low pressure area na dating Bagyong Ada ay namataan sa 690 km silangan ng Davao City. Subalit malabo na muling maging bagyo at posibleng malusaw sa mga susunod na oras. Shoreline naman ang nakakaapekto sa eastern section ng Mindanao, samantala northeast monsoon o amihan naman ang nakakaapekto sa iba pang panig ng bansa. Bantay Panahon. Ang Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte ay makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa shoreline. Western Visayas at ang natitirang bahagi ng Eastern Visayas ay makakaranas ng maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan, kabilang ang Calayan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa northeast monsoon. Ang silangang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng malakas hanggang sa napakalakas na hangin mula hilagang silangan na may maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan kasama ang Calayan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula hilagang silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Bantay Bagyo. Inaasahan ng Department of Energy na posibleng tumaas ang presyo ng diesel at kerosene sa mga susunod na linggo batay sa paunang pagtataya ng ahensya. Base sa datos mula sa unang 4 na araw na kalakalan, posibleng tumaas ang presyo ng diesel ng 80 centavos kada litro at kerosene na may 45 centavos kada litro, habang ang gasolina naman ay maaaring bahagyang bumaba ng 5 centavos ang kada litro. Ayon sa DOE,
Paunang pagtataya pa lamang ito at posible pang magbago lalo hindi pa kasama ang ibang gastos at premiums ng mga oil company. Ang pinanaanunsyo ay sa araw ng Lunes at ipapatupad araw ng Martes. Dagdag ng ahensya ng mga world tensions at pagbabago sa demand, partikular sa US, EU at China ang patuloy na nakakaapekto sa presyo ng produktong petrolyo. Super Radyo Bantay Presyo. Mga kapuso, dire-diretso na po tayo sa ating mga balita ngayong umaga. Super Radyo Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Sa panayam kay Jesse Bandilla mula sa Barangay Tagabineta, lumapit ito sa Super Radio upang humingi ng tulong matapos makaranas ng pananakit sa mga park ranger ng PPUR at taniman umano ng pinutol na kahoy sa kanyang tricycle noong January 11 kung saan habang kasama niya ang kanyang anak, nakaramdam umano siya ng pananakit ng tiyan kaya ipinarara niya ang kanyang tricycle sa tabing kalsado upang magbanyo. Ngunit nagulat na lamang siya sa sigaw ng kanyang anak dahil sa dumating na mga ranger. Jesse, kailan nangyari itong sinasabing pananakit sa'yo at hinuli ka ng mga ranger ng Underground River? 11 po. January 11. 11. Mga anong oras ito? Alas 6 po. Alas 6 ng umaga, gabi? Gabi po. Gabi. Okay, anong ginagawa mo noon? Saan ka galing? Saan ka papunta? Galing pa ako po ng bahay. Papunta pa ako ng Liang. Napasakit po ang tiyan ko. Napatabi ko po ang tricycle doon sa may banggilid po. Oh. Bago nagpasok ko sa loob, yung anak ko na iwan sa tricycle. Mm. Sumisigaw po ang anak ko na, Pang, dyan na yung mga ranger. Mm. Lumabas. Paglabas niya ay nakapalibot na ang mga ranger sa tricycle at may kinargang kahoy pero hindi umano ito sa kanya dahil ang kasama niya ang kanyang anak at magsusundo lamang siya sa kanyang biyanan sa Liang. Pang, dito na yung mga ranger, Pang. Mm. Paglabas ko, pinalibutan na po nila yung tricycle. Mm. May kargang kahoy na po yung tricycle. Paano nakilala ng anak mo na mga ranger yun? Kasi doon sa po sa ranger na yan po, mga kilala ko po yan. Mga kilala ninyo, Opo. yung mga tao doon. Opo. Okay. So mga ranger talaga yon Opo. ng PPUR. Opo. Sila nagbabantay, nagmo-monitor doon sa Underground River. Opo. Okay. Mga ilan sila? 8 po. 8. Okay. So lumabas ka sa gubat, anong dinatnan mo doon sa tricycle mo at doon sa anak mo? May paglabas ko po sa gubat, Mm. may karga na po ang tricycle. Kargang? Kahoy po. May karga na Po. na kahoy. Po. Po. Pero nung bumiyahe kayo, tumigil ka doon sa gilid ng kalsada, wala kayong kargang kahoy? Wala po. Ano lang yung karga mo? Yung anak ko lang po, magasundo po kami sa biyanan ko po sa Liang. Magsusundo ka lang Opo. noon ng biyanan mo. Opo. So walang ibang sakay, tricycle lang, anak mo Ay, at anak ko lang. ikaw. Opo. Kung saan ang mga kahoy umano ay lampong at mga bilog na kahoy na nasa 3 peraso. Kaya ang ginawa niya ay kinuha niya ang mga ito at itinapon at noong nakaalis na sila ay sinundan pa rin siya ng mga ito at kinuha ang susi ng kanyang tricycle at sinabing wala na siyang magagawa dahil arestado na. Paglabas mo, sinasabi mo, may karga ng mga kahoy yung tricycle mo. Opo. Anong mga kahoy yon? Yung po, mga lampong. Ano yun, chinenso o bilog ba yun? Bilog po. Bilog. Opo. So pinutol na bilog na kahoy. Opo. Gaano karami? Mga ilang piraso? Ang kinarga po, 3 3 piraso po. gaano kalaki? Sige, imuestra mo sa camera. Ganyan po. Ganyan. Ganyan, pamposte. Ganon? Po. O, 3 piraso. Po. Okay. So, paglabas mo, may karga ng kahoy, yung tricycle mo, anong ginawa mo? Pinapang tapon ko po, binibidyohan nila po ako. Tinatapon ko po. Yung natapon ko na po, tinutulak ko na po ang tricycle papuntang Muntay. Yung napalayo na po, yung tricycle, doon na po sa Muntay, sinundan pa po nila ako. Bago nakakarga po sila sa pick-up nila ng kahoy. Kaya yung binaba mong kahoy, kinarga naman nila sa pick-up mo. Opo. Sa pick-up nila. Opo. Okay. Anong sabi nila sa'yo? Sabi niya po, wala na daw magagawa po ako.
Wala ka nang magagawa. dahil Wala na po yung susi ng tricycle po. Kinuha na po ni Itad. Ang tinig ni Jesse Bandilla ang nagrereklamo laban sa ilang park ranger ng PPUR. Superadyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Sa panayam naman kay City Information Officer Attorney Glyza kay Vicente Moncatar, nakarating na sa kanila ang naturang ulat kung saan nakipag-ugnayan na ito kay Park Superintendent Attorney Kristen Longno. Patungkol dito at ang naturang usapin ay operasyon batay sa batas dahil ang lugar ay bahagi umano ng protected area. Opo, Sir June Fred, nakipag-ugnayan po tayo sa ating Park Superintendent kay Attorney Christine Longno tungkol sa nasabing insidente. Siguro po bago ang lahat, gusto nating mag-disclaimer na ang issue po na ito, ang usapin na ito ay subject of a possible administrative or criminal proceeding. Una po sa lahat, ang ating PASO po ay sumusunod sa kanyang mandato batay sa ating ENIPAS Act or Expanded National Integrated Protected Area System Act. Okay. Kasama po dito yung authority ng ating PASO to enforce laws within the protected area. At ang katuwang po ng ating PASO to enforce yung mga batas na ito ay ang ating mga park rangers. Bago pa umano ang apprehension ay nakatanggap na ng report ang mga park ranger patungkol sa pinutol na puno sa Sitio Muntay at kinabukasan ay muli nakatanggap ng ulat ang mga ito kung saan dito na nila nahuli umano ang isang individual na naghahakot na mga kahoy. Sir John Fred, tungkol po sa insidenteng ito, totoo na nagkaroon po tayo ng apprehension noong 11/2026 around 6:51 PM po sa Sitio Montay sa Barangay Tagabinet. Pero bago po nangyari yung apprehension na ito, nagkatanggap po ng tip at report the day before, January 10, bandang 2:00 ng hapon, ang atin pong mga park rangers. Tungkol sa, ang report po na natanggap nila ay meron nga raw pong mga pinutol na puno sa area ng Sitio Montay at ito po ay sakop ng Barangay Tagabinet, which is timberland and buffer zone po ng ating. So, yung report po na yun ay tinignan at ranger tumambad sa kanila mga kahoy gubat na pinutol na tila gagamit po illegal activity po, mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng nasasakupan po ng ating park. Kinabukasan po, January 11, muli pong nakatanggap ng report ang ating mga park rangers at dito po ang specific na report pong natanggap na natin ng ating mga park rangers ay meron nga pong individual na nasa akto pong naghahakot nitong mga kahoy gubat po natin. Sinunod naman umano ng mga park ranger ang proseso at ang Standard Operating Procedure o SOP patungkol sa panghuli at may video umano ang mga ito sa paghahakot ng kahoy ng naturang individual at may mga dokumento umano kung saan nasa 59 na kahoy ang nakuha na mga endangered species. Ang ating mga park rangers po, base sa process, ginawa po yung SOP tungkol every time nagkakaroon po ng apprehension. Meron pong video ang ating mga park rangers ng aktong paghahakot po ng kahoy ng nasabing individual. Meron din po silang ginawang on-the-spot report. Meron tayong apprehension receipt, list of seized items, inventory receipt, at pinaliwanag din po sa nasabing individual yung kanyang possible na paglabag, ano yung kanyang karapatan. Ang na-seize po nating item na mga kahoy gubat ay nasa 59 peraso. Karamihan po sa mga kahoy gubat na to ay critically endangered species, mga high-valued timber products po. Ngunit na sa jurisdiction naman ng sentro ang naturang usapin at base sa proseso ng DNR ay posibleng mag-file sila ng criminal at administrative proceedings kaugnay sa insidente at may karapatan naman ang naturang individual na ihain ang kanyang depensa. So, nasa jurisdiction na po ng sentro ang
ang isyong ito. So based on the process of DNR, posible pong silang mag-file ng either criminal proceeding or administrative proceeding, or pwede pong sabay na i-file yung ganitong klaseng proceeding arising from this incident po. Mga kapuso, ang magkakasunod na tinig ni Attorney Glyza kay Vicente Muncatar, ang tagapagsalita ng pamalang lungsod ng Puerto Princesa. Sumeranyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang Saksi Saturday Edition makalipas lamang ang ilang saglit, alas 8:30 na ng umaga. Saksi sa DYSP. DYSP Super Radyo. Mga kapuso, balik po tayo sa ating palatuntunan. Alas 8:37 na po ng umaga. Nakikipag-unayan po tayo ngayon kay Board Member Winston Arzaga ng unang distrito, mga kapuso. Ngayong nilatag po ni Board Member Winston yung mga measures para magkaroon ng bahagi ang Palawan sa bagong diskubreng deposito ng langis dito po sa bahagi ng Palawan, partikular sa Malampaya, mga kapuso. Nakasa kabilang linya na natin si Board Member Winston Arzaga. Sir, live po tayo sa GMA Super Radio. Magandang umaga po. Si June Bantaculo po ito. Good morning. Good morning sa lahat ng mga tagapakinig. Yes, Kaya timpalo sa tinapamat. Yun, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming pong tawag board. Ito, napakaganda po ng binahagi po ninyo nitong nakaraang sesyon ng Sangguniang Palalawigan, at magandang balita ito sa ating mga kababayan na mayroong bagong discovery nga, bagong tuklas ng deposito ng langis sa Malampaya, at ngayon may mga inilatag po tayong mga hakbang para magkaroon ng mabuhay ang pag-asa ng Palawan na magkaroon ng bahagi tayo doon sa Malampaya. Board, paliwanag lang po itong nabanggit po ninyo sa sesyon, sir. Well, sa ng Palawan kasi yung dating Malampaya Camagüey area which was developed by Shell. Ano yan, di ba? They presume na wala na maraming laman yan. So, binenta lang Shell ang kanilang stake dyan. Pumas kayo ng mga Filipino engineers, Filipino capital, sa pangunguna ni Ricky Razon, Prime Water, ano? So, ang laki ng deposit dyan na pwedeng makuha muli. Pwedeng another production well dyan. Ang tantya nila, nasa 5.7 million households ang kayang benepisyohan yan ng discovery din. So, napakadami yan. Yan, ano? So, tayo naman dito sa Palawan, ang palaging issue natin dyan ano ba yung atin dyan? Kasi di ba sa dati, nakakuha lang tayo ng konti. Hindi naman konti, malaki. Kaya dapat mas malaki pa. Then, natalo na tayo sa kaso sa Supreme Court. Natalo na tayo, wala na. Nakala na sa atin yung 20% share natin sa natural wealth. So ngayon, since natalo na tayo, isipin ng iba, na wala na tayong parte dyan. At hindi pa nagtatapos doon. Ginanungulugan na pag natalo tayo sa Supreme Court, wala nang ibang paraan para makakuha ng parte dyan. Sinasabi ko doon sa aking pagsasalita sa Provincial Board, pinaka-importante dyan yung political at saka legislative option. Na ito ay ginawa na nila Congressman Alvarez at kang Congressman ng Barangay Junior Acosta. Si Acosta Junior, doon na silang pwedeng bill dyan sa Congress. Ang tawag nila dyan revenue sharing resources. So dito, hindi mo na i-apply dyan ang decision ng Supreme Court. But ito, i-apply natin yung proximity sa lugar. Explain ko lang ng konti. Kasi sa Supreme Court, yung Malampaya, Camagüey, napakalayo sa Palawan yan, beyond our territorial jurisdiction. So, ang tanong, kung hindi yan sa Palawan, kanino yan? Sagot doon. Sabi ng Supreme Court, sa Estado yan.
because it is part of the continental shelf. Saka yung continental shelf is owned and ang mamayari ng Estado. So beyond our territorial jurisdiction. Okay, doon, talo tayo doon. Pero hindi naman sinasabi na hindi na tayo pwedeng mag-isip ng ibang option para makabenepisyo dyan. Opo. Isa na sinasabi ko yung legislation. Kasi dito sa legislation, ang basis niyan yung pinaka-proximate na land LGU, land mass, pinakamalapit doon sa oil well, sa site. So tayo, ang abulin natin dyan, yung malapit tayo. Kasi kung malapit ka, yung mga operators dyan, may picture sa yung environment, may picture sa climate change, may picture sa ating mga disaster management. So on that basis, doon natin i-anchor yung ating request for yung operations of law na makapati yung Palawan. Then isang option pa dyan, yung makikipag-kontrata tayo directly with the operating companies dyan. And with the DOA, makipag-kontrata tayo doon, negotiate tayo na tayo bilang isang probinsya na pinakamalapit dyan. Necessarily, we have to protect our environment, we have to protect our coastline communities, na dapat meron din silang ibibigay na share sa atin. So maraming option dyan, Advisor. Ang binahin ko, dalawa lang. But it can be more. Depende niya sa mga leaders natin na hawak ng problema yan. Opo, sa tingin po natin, Board, medyo nagkakaroon na tayo ng pag-asa dito sa magkaroon ng bahagi. Tingin po ninyo, kikilalanin ito ng pamalaang national board? Yes, sa Congress Siyempre, pag sa Congress, yan ang magiging statutory natin, share sa Malampaya. So let's hope na nakuha nila Congressman Alvarez at yung support ng Congress para may pasa yan. Kasi hindi naman Palawan yan. Marami yan. Pinag-uusapan yan yung future. So to discover is na nangangalangan na malapit sa Palawan, it could be other provinces. Pero dapat meron na tayong legal framework sa mga ganyang sitwasyon na mayroong drilling na napakalayo but ikaw yung probinsya na pinaka-proxy. And therefore, ikaw may deserving of some benefit share na dapat naman dito sa atin. Opo, bilang parang pagsasalarawan lang board, gaano kalaki itong tulong kung sakali man na mapagbigyan tayo ng magkaroon ng bahagi sa Malampaya? Gaano kalaking tulong ito sa lalawigan lalo na sa ating mga munisipyo, board? Paano yun? Kung sakaling mapagbigyan tayo nitong magkaroon ng bahagi sa Malampaya, gaano kalaki yung mga tulong na maaring matanggap ng ating mga munisipyo dito sa Palawan na board, Windsor? But you have to negotiate. Post benefits impact agreement kaya tawag doon. Makikipag-negotiate tayo. But yung sa Kongreso, meron silang doon, silang parang formula para magkaroon ng parte at yung mga host communities. Ayun, opo. Definitely, siguro naman, mayroon tayo na manghingi ng 40%. It can be less, but importante meron. Yung pala wala. Hindi naman sa dumababa, but tama lang para sa ating pangailangan. Ayun, opo. Talagang ito ay ayon nga sa ating mga kababayan, bagaman parang pakiramdam nila, parang nabubuhayan sila ng loob na magkaroon muli ng bahagi ang Palawan dahil napakalaking tulong ito lalo na sa ating mga munisipyo, board, lalo na may mga problema tayo sa kuryente, lalo ngayon napakamahal mahal po yung ating kuryente dito sa Palawan at tingin po natin kung sakali magkaroon ito sa Malampaya, mas bababa na yung kuryente natin dito sa ating lalawigan, board. Yes, so pwede natin sabihin na yung magiging parte natin dyan, yung share ng mga kuha natin, ay gamitin natin for to lower the cost of electricity in the province of Palawan. Although tayo naman talaga, wala tayo sa grid kasi yung dyan, yung tubo sa ilalim ng dagat na doon dinadaan yung natural gas. Ay dire-diretso ng Batangas yun. Hindi man nag-detour sa atin yan, di ba? So doon yung dire-diretso. But pwede tayong mag-ration out
na yung share na ibibigay sa atin ay pwede natin gawing subsidy Yun. sa ating mga energy cost dito sa probinsya. Na palay ko, pwedeng gamitin yan na mapababa yung singil. Paano ilagay dyan sa kung saan, palay ko dyan, kung saan. Pero pag magsiningil tayo, mayroong bawas. Dahil babayaran tayo ng mga from the proceeds, hindi man lang tayo gas well. Oh, sakto, naalala ko yung isang naging apela rin ni Mayor Emil Neri ng Linapakan na yung pipe umano ng Malampaya dumadaan sa kanilang municipal waters at may apela sila pero parang wala pa ring tugon doon yung Department of Energy Board. Hello. Yes, yung naalala ko lang po yung naging apela ni Mayor Emil Neri ng Linapakan dahil yung pipe ng Malampaya ay dumadaan sa municipal waters umano ng Linapakan. Pero parang hanggang sa ngayon wala pang tugon doon yung Department of Energy Board. Nawala yung ano. Hello, board? Ay, nawala sa linya. Mga kapuso, nabanggit ni Board Winston yung mga measure na pwedeng gawin ng pamalaan, no? Lalo na ng ating mga kinatawan sa Kongreso. Nandyan si Congressman Jose Chavez Alvarez at si Congressman Attorney Hill Acosta Jr. Sabi dito ni... Okay, hello board? Puputol ang linya, no? Opo, naputol po. Yes po. Oo. Yes po, board. Hello? Yes po. Puputol tayo. Opo. Nakuha na po ninyo, board. Narinig niyo po ninyo ako? Ayan, okay na. Ayan. Ganyan talaga eh. Ito, may komento lang dito si Sir Tony Cabristante. Sabi niya, Si baka Tony Con. baka maulit na naman daw ang Malampaya Fund corruption. Board. Yun, ano? Baka raw maulit na naman po yung Malampaya Fund corruption. Sabi ni Sir Tony Cabristante. Baka raw maulit. Alam mo si Tony Con, kaibigan natin yan. Opo. I think si Tony Cabristante, Tony Cab, he can organize a watchdog. Ito hindi event na mayroon ng pondo. Yan na. Having learned our lessons in the past. Diba? Alam natin yan, diba? May kaso sa Malampaya. Siguro si Tony Cab can lead a watchdog, a Malampaya watchdog too. At ako, I'll be more than willing to help. Wala nang gagawin yun. Parang citizens watchdog, bantayan. Pumasok yung budget para Malampaya, bantayan na natin kung saan dadalhin. At hindi yan pwedeng gobyerno lang. Opo. I think we need citizens like Tony Cabristante to help us. Siya na. Bantayan na natin kasi para sa atin itong lahat eh. I think yung lacking sa dati, biglang bulusok yung lacking ng pondo sa Palawan. Kapito laki. Wala, hindi na bantayan. Wala yung anti-corruption watchdog. So siguro by this time, nagkaroon tayo ng leksyon. I would suggest na yung grupo ni Tony Cabristante, ay maganda na mabuhay natin. At ang purpose niyan ay para dyan lang. Nang sa ngayon, focus tayo dyan sa mundo na yan. So dati yung nangyari, hindi na maulit. Kung maulit pa yan, siguro kasalanan natin yan. Oo. Yes, maraming salamat board. Ang inyo na lang pong mensahe sa ating pong mga kababayan sa buong lalawigan ng Palawan, lalo na po dyan sa unang distrito po, Board Member Winston, sir. May sinasabi ko nga, ito yung parang second blessing sa atin. So, pag, it will not come in handy, no? Ipaglalaban pa natin ito. Tulong-tulong tayo dito. Hindi pa nga lumalabas yung news na yan ng Presidente na meron na discovery. Mabuti naman sa Kongreso na initiative na, nauna na. Sila Congressman Alabas at Congressman Acosta na meron ng dapat parte by provisions of law. Yan na. Ginagawa nila yan. Then tayo, as suggesting na kanina ni Kaibigan si Tony, we have to prepare for that eventuality
na pag dumating, ready tayo, bantayan natin. Nasa ganon, walang mangyayari ng masama dyan, ganun dati. No? So yun, I think that should inspire us na meron tayong pangalawang pagkakataon na magkaroon ng malaking pera na magiging share yan at ang pera yan ay gamitin natin sa tama. Para sa akin, ang pinaka-project yan na dapat maramdaman ng lahat. Galing subsidy yan para na sa ganon, mababa talaga ang bayad natin sa kuryente rito. Kasi pag magawa natin yan, ramdam natin, kasi lahat tayo nagbabayad eh. Ramdam natin na salamat sa Panginoong Hesus, salamat sa ating Panginoon, na ganyang biyaya ang natulungan tayo lahat. So ito siguro, pagtulungan natin ng lahat at sa ganon, everything will come into place at saka hindi na tayo po, hindi natin mako-compromise yung kinabukasan ng susunod na salinlahi ng mga palagay niyo. Kasi kung hindi po, ayun ako, we'll be blamed forever by future generations of Palawan. Maraming salamat. Yan, maraming salamat. Yes, maraming salamat, Board, at mabuhay po kayo, sir. Mga kapuso, si Board Member Winston Arzaga ng unang distrito ng Lawigan, no? Napakaganda ng kanyang binanggit. At maraming salamat kay Sir Tony Cabristante, no? Para hindi na maulit yung Malampay Fund corruption, matagal na issue, mga kapuso, no? Talagang kaya nga sabi, bumumuli kayo, sir, daw ng bilang isang tagapagbantay ang paano gagastahin ng gobyerno yung magiging bahagi ng Palawan sa Malampayan, no? Sana mapagbigyan tayo at mailatag yung mga kinakailangang mga hakbang, mga kapuso. Nang sa ganyan, malaking bagay ito, no? Malaking bagay, malaking tulong ito sa ating mga kabayan dito po sa lalawigan ng Palawan. At isa nga dyan, yung mapababa yung kuryente natin. Ayun, napakamahal ng bilihin, malaking bagay yung magkaroon ng mababang kuryente, mga kapuso. Magandang umaga muli kay Sir Tony at kay Justin Pirido. Good morning, Sir June. Batiin ko lang nanay ko na si Marilyn Pirido at ang tatay ko na si Romer Pirido na always nakaantabay sa programang DYSP, at batiin ko na rin ang family Pirido Acosta Parangge sa Kamay, Villaverde, Cabanillas, Di Manalata. Salamat po. Mga kapuso, bukod sa binanggit ni Board Wins, meron ding pinasang resolution si Board Member Ryan Maminta, ang chairman ng Committee on Energy, para suportahan yung pagsasabatas ng House Bill 5571 o an act establishing a revenue sharing scheme for host provinces in revenues generated by the national government from offshore mining and energy operations. Sinusugan po yan, mga kapuso, no? Kasabay po yan ng mga nabanggit din po ni Board Member Winston Arzaga. Ang mga nagdaang panahon, mga kapuso, naglabas po ng apela dito yung pamalaang bayan ng Linapakan. Partikular si Mayor Emil Neri, dahil yung pipe ng Malampaya dumadaan sa municipal waters ng Linapakan. Nagpadala sila ng sulat sa Department of Energy na sana makatikim din, kung hindi man ang Palawan, kahit yung Linapakan na lamang. No? Dahil yung dumadaan sa kanila, nasa ilalim ng kanilang karagatan ang pipe ng Malampaya. At kung sa mga hindi inaasahang mga pangyayari, mga kapuso, pwedeng direktang maapektuhan dito ang Linapakan. Pero wala nang kasunod na ulat, mga kapuso, patungkol doon, no, sa naging apela ni Mayor Emil Neri. Pero napakagandang hakbang, no? Napakalakas ng loob ng pamalaang bayan ng Linapakan na talagang iapila nila yung kanilang karapatan, mga kapuso, na sila ang talagang direktang maapektuhan. Sabi nga rin dito sa isang panayam ni kay Attorney Hill Acosta Jr., kung tatanungin kasi, saan ba yung Malampaya sa Pilipinas? Saan sa Pilipinas? Ang mababanggit talaga, Palawan. Ibig sabihin, ang direktang apektado, maapektuhan, no? Sa mga di inaasahan, sa climate change man yan, o kaya sa environmental protection na usapin, Palawan, mga kapuso.
Kaya talagang tayo mahalagang magbantay sa ganitong mga panukala mga kapuso at suportahan natin. Bagaman yung ating mga kabayan parang duda sa mga hakbang na ito. Ay sabi nga nila baka maulit na naman yung mga korupsyon sa Malampaya. Pero ang tugon dyan ni Board Member Winston magkaroon ng talagang watchdog mga kapuso. No? Dito ng ating kabayan sa mga comment dito. Mula kay Sir Arnold Mendoza, sabi niya, go ahead po BM Arzaga. Sabi naman ni John Palermo de los Reyes, kapag hindi pa rin kinilala ng Malacanang ang karapatan ng Palawan dyan, mabuti pang magpasakop sa China. Kasi matino ang leader ng China at ginhawa ang Palawan. Kung hindi tayo mapagbigyan hindi tayo mapagbigyan sa bahagi natin o share natin mula sa Malampaya dapat na raw magpasakop sa China. Dito naman ni Dave Selmar, walang power ang Palawan, baka 1% lang atin dyan. Malaki pa yung sa bulsa nila. Mas okay pa siguro China magmina niyan, kalahati siguro sa Palawan mapunta. Sabi naman ni Buboy Danggan, of Palawan na naman yan kaya pinipilit sakupin ng China. Wala kasing probinsyang nakakasakop. Sabi naman ni Sir Daniel Cahilo, Palawan, last frontier. Pinakamahal na bayad sa pailaw at presyo ng petrolyo, mabuhay ang Palawenyong mambabatas. O nga naman, hindi lang sa kuryente, makakatulong itong share natin sa Malampaya mga kapuso. Maging doon sa presyo ng produktong petrolyo na napakamahal. Napakamahal dito sa lalawigan ng Palawan. Kaya sana talagang mapagbigyan tayo, Sabi naman ni Jenda Lucian, National Waters na po yan, huwag nyo nang paasahin ng taga Palawan, uulit na naman sa dati. Baka may makulong na naman. Sabi naman ni Arnel Relox, baka matulad lang yan sa nakaraan na exploration, wala naman na pala ang Palawan. Pinanghihinaan talaga ng loob yung ating mga kababayan. Ito. Sabi ni D. Sabando, paldo na naman ang province of Malacanang na may jurisdiction sa Malampaya. Sabi ni Jeffrey, tuklas pa lang yan sa Palawan pag verified sa Batangas na yan. Ayan mga kapuso, yung mga komento ng ating mga kababayan. Pero kailangan nating magtiwala, Ipaiubaya muna natin sa ating mga opisyal, sa ating mga mambabatas mga kapuso, yung usaping ito at ipagkatiwala natin sa kanila na gagawin nila ang lahat para muling mabuhay yung pag-asa na magkaroon tayo ng share sa Malampaya. At lahat tayo makikinabang dyan. Isa nga sa posibleng pakinabang natin dyan, yung bababa mga kapuso yung kuryente at yung ating pong mga nararanasan sa produktong petrolyo na napakataas mga kapuso kumpara sa ibang mga lugar. Mga kapuso, wag po kayong bibitiw, magbabalik tayo makalipas lamang ilang saglit, alas 9 eksakto na ng umaga.